Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers. Matagal-tagal ako na hindi nakapag-upload kasi nabisi ako sa aking mga gawain. Ito nga lang, ang buong akala ko ay araw-araw dinidrain ko actually ito ng mga 1 minute lang para maangtanggal ang sludge. Akala ko okay na. Kaso lang napansin ko, mayroon na akong namatay, mga 3 ng piraso. At saka napakahirap huminga ng iba. So kaagad na alarma ako na sabi ko kukunan ko kaya ng freshwater parameters ito. So ito ang findings ko. Ang dissolved oxygen niya is 6.23 milligrams per liter. Ang pH is 7.4. And then ang ammonia ay napakataas. Ito ay nasa 8 ppm. So, na-alarma ako ng sobra. Ang ammonia is 8 ppm, ang nitrate is nasa 5 ppm, ang nitrite is 0.25 ppm. So, ang ginawa ko sa ngayon, nag-drain ako ng mga 40 to 50% na tubig. Dinrain ko, and sa ngayon nakita ko na bumalik na ang lakas nila kasi kanina may napansin ako umiikot-ikot ang mga iba, malalaki na ha. So, talagang nabigla ako. Ang buong akala ko, epekto lang na konti ang oxygen doon. Pero yung pala ay hindi. So, na-alarma ako, imagine, is 8 ppm. So, sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano sila napakalakas na naman, bumalik na naman ang sigla nila. Dahil nga ay ginawa ko, nag-drain ako ng mga 50% na tubig. Okay, pakita ko po sa inyo. Yan na po sila. So sa ngayon, para ang bumalik na ang sigla nila. Ayan o. Kanina actually, kukunti-kunti ang gumagalaw dyan. At nakita ko talaga na parang nahihilo na sila. So sa ngayon, bumalik ang sigla nila. Kita nyo yan, ang marka na yon. Yun, oh. Matagal-tagal na nag-drain ako eh. At saka nag-refill. Ito ngayon, ang lakas at saka yung aking nitrifying with odor fixing probiotics. So, yan sa ngayon. Ibinalik ko yung sa marka na yan. Binabalik ko. At na-drain ko na kanina malalim pa. So, katulad yan kanina, ang drain plug ko ay nasa halos 2/3 ang natitira dyan. So, ang 1/3 na alis ko. So, marami-rami na tubig ang na-drain ko. Ayan po. So, sa ngayon, okay na sila. Okay na. Bumalik na ang kanilang sigla. So, ayun. So, pasalamat na lang ako. Sabi ko, akala ko nga dissolved oxygen ang problema. Yung pala ay hindi. Ay ammonia talaga. So, mag-discuss na naman ako nito ng kung gaano ang kahirap dito sa Rapal Biofloc system na ito. So, yan po ang aking ipakita sa inyo sa ngayon. At bumabalik na ang lakas nila. Actually, wala na akong nakita na kanina. Nag-ikot-ikot yung iba dyan eh. So, sa ngayon, masigla na sila. Talagang napakatindi ang ammonia. Okay. Dagdagan ko pa po ito. Maganda pong tanghali sa inyong lahat, sa aking mga mahal na subscribers at saka viewers. Matagal-tagal ako na hindi nakapag-upload dahil marami akong ginawa sa aking mga gawain dito. So, at saka ako lang minsan din. So, napakahirap. Sa ngayon, naggawa ako ng ito para makukuhanan natin ng kaalaman. Simula sa aking pag-training at maganda naman ang turo doon sa akin sa taga BFR at maayos naman ang kanilang program sa pagtuturo. Skilled sila at saka malapad ang kanilang mga panliner doon. Malaki. So, sa picture, maaari ipakita ko mamaya konti. Hindi ako nag-video. So, ano pa ba? Mayroon din akong sasabihin sa inyo.
ano bang maganda sa earthen pond or either sa biofloc na ito. And then for the past 2 days, na busy din ako sa paggawa ng aking automatic transfer switch na hindi ko dito i-detalye. Kasi ang nangyari kasi, ang priority ay ang solar. Ang kaso lang, kay hindi kaya ng aking battery na mag-continue siya for the whole night. So, ang sequence ay kailangan mag-change ako ng power sa grid sa alas 5 ng hapon, and then magtatapos yan ang paggamit ng grid sa 4:30 in the morning. Then take over naman ng solar. So hindi mangyari ako ang naga-switch on and off niyan. Akong tao ang gumagalaw na mag-switch on and off. So ang ginawa ko is that nagamit ako ng dry contact na timer switch na 24 hours. At nagawa ko na rin lahat-lahat at maayos na. Hindi ko dito i-explain sa inyo kasi baka antukin kayo. Hindi yan dito ang punto ko kung bakit nangausap ako sa inyo. Ang akin lang kasi gusto ko lang ma-automate ng konti na para hindi ako mag-switch off, switch on ng grid sa alas 5 ng hapon, and then hindi ako magising sa 4:30 in the morning na mag-switch on naman ng aking solar inverter. So sa ngayon, ang bahala na ang aking 24 hours timer. Surplus lang siya pero Japan siya, Mitsubishi. Wala kasi yan mabili ng ganon na dry contact sa online, sa orderin mo pa, mostly sa China is mayroon yan, matagal lang din orderin. Pero may contact kasi ako na pwede ako makabili ng mga Japan surplus. So the best pa rin. The best pa rin. Ang kanya lang na battery ang may konting problema. Pero kung naka-connect na siya sa ating source na AC, then no problem na siya. Okay. Now, mag-arami din akong nakukuha doon sa BIFAR, sa Region 6. At actually, naghingi sila sa akin ng feedback. Marami doon nagkukuha din ng mga training ng mga parang first year college. Yung ano bang tawag niyan, grade 9 ba or 10. Oo, marami sila doon dumanggas ng mga high school at nandoon din ang kanilang teacher. Binibigyan sila ng pabor ng BIFAR dahil sabi nga they are the future farmer, and I hope nga ganon ang gagawin ng mga bata. Kaso lang mga bata wala interest sa nakikita ko. Okay, kami naman at private individual, ini-encourage talaga nila. Kasi nga kulang pa rin ang supply ng similya at napakaganda na opportunity. Ang actually may program sila na magbibigay sila ng 500 na fingerlings, tilapia man or hito, at libre yun. Libre. Ang training nga, libre din. So, maganda na tulong ng aming BIFAR. I think lahat naman na BIFAR ay ganun din ang programa. Mayroon talagang free na pinapa-itlog sila, and then after that, ibibigay nila sa mga LGU at saka sa mga private individuals na mayroon potential na ito ay alagaan. So, pasalamat nga ako, and then marami silang input, at siyempre at the end ng session, mayroon konti get in touch na mag-discuss, at na ano ko rin, brought out ko rin doon ang biofloc sa kanila. Flocks na sa ngayon, hindi nila kinocover yon sa kanilang pagtuturo. Ang kanilang kinocover is traditional aquaculture na like for instance, yung ulang ba ang tawag noon? Hindi siya banami? Sugpo yata yan, na ganun. So I think hopefully by this coming year ay mayroon na naman silang idagdag doon. Maliban sa dalawa, sa hito at saka sa tilapia hatchery. Okay.
Sa akin naman sa ngayon, ang aking punto dito, bakit ako naggawa ng vlog na ito sa Biofloc, ay dahil naalarma ako. Ang akala ko daily na sapat na ang aking pag-drain for about 2 minutes na maalis ang sludge. Pero masama talaga ang resulta dahil sa ngayon nakikita ko may 3 na akong namatay. Naobserbahan ko bakit umiikot-ikot, nag-ikot-ikot ang mga alaga ko. Ngayon naalarma ako at kinuhanan ko ng API Freshwater Master Kit para ma-prove kung ano ang nandoon. Imagine, napakataas ang aking reading. At may video yata ito mamaya. Ang ammonia is 8 ppm na actually dapat mababa yan or diyan lang yan sa 0.1 or 0.25, diyan lang 0.5. Okay. And then ang pH 7.4 which is acceptable, ang nitrate 5 ppm, then ang nitrite 0.25 ppm. Ang worst is ang ammonia, ang dissolved oxygen is 6.23 milligrams per liter. So kita nyo, akala ko sitting pretty na ako dahil nga ilang buwan na ito, nasa more than a month na, kay 11 ng October, 1 month sila. So sa ngayon is anong pizza na ito? 17. So that is 1 month and 1 week. Akala ko madidbol na, pero malungkot nga dahil may nakita na ako na 3 na namatay. Terrible. Ang akin naman suspect, akala ko na due to dissolved oxygen lang. Na dahil kahapon nagpara ako ng kuryente dahil ang ETS ko, inayos ko dahil sa 24 hours timer na kinunik ko. Yun pala sa akin, hindi. Ang nag-trigger ng bakit nang hina sila at umiikot-ikot, parang sila. Walang tigil, parang Ferris wheel eh. Umiikot yung katawan nila. Ay yun pala ang ammonia. So imagine, hindi natin akalain. Hindi ko akalain. So sa ngayon, ang ginawa ko ay nag-drain ako ng mga 40 to 50%. At nakita ko kaagad kanina, nandyan yan sa video, mamaya ilagay ko rin dito. At nakita ko na nanumbalik ang sigla nila at lumalapit na nga sila sa akin. So ganun ka-critical ang ammonia. Ang buong akala ko naman ay sufficient na mag-drain lang ako 1 minute, 2 minutes para matanggal ang sludge everyday. Pero hindi pwede. Kailangan talaga siguro nito ay every 3 days mag-drain ka talaga ng mga 10%. Or halimbawa 5 days. Gap duration, 5 days interval, mag-drain ka talaga ng mga 10% para ma-clear up. Hindi ako maniwala na mag-convert yan ang mga waste nila into beneficial probiotics na yan. Hindi siya. Kailangan talaga i-drain mo siya para mapalitan ang mga waste na yon. Actually, control ko ang pagkain eh. Hindi ako nagbibigay ng sobra-sobra sa kanila. Konti lang. Pag kailangan maubos nila, din saka na ako magbigay after an hour or 2 hours. Kasi 4 times pa rin ako dito nagbibigay ng pagkain. So, yun. Napaka-critical masyado ang ammonia sa Biofloc na ito. Dahilan na mabuti, sabi ko, kung dito ako sa earthen pan, na sa ngayon pinaparar ko na yan, at hopefully makakakuha na ako ng fingerlings, kasi dahil nagpromisa na sa akin, may messenger kasi kami, nagchat-chat, na in a week time, bibigyan nila ako. So, nag-join yata ako 13. So, that is 20. So, bigyan ko sila ng mga ilang oras pa, ilang araw pa. And then sabi nila, 1 week sir, bigyan mo kami ng 1 week at kaya na namin ma-produce yung 500 na line A at saka line B.
Iyon daw. Kasi hindi yan kailangan magka-bloodline sila, magkaiba para maganda ang resulta ng kanilang similya. So hopefully sa 2021 pataas ay makakuha na ako. Libre po 'yon, ha. Libre. Then kung halimbawa magsubra sa 500 ay babayaran ko ang 500 kasi 'yon ang 500 lang ang libre. So 'yon. Hopefully matutupad na ito at saka ay ang akin diyan may inaalagaan ako sa aking asula at mga duckweeds na hindi pa gaano malakas. Lalagyan ko na lang to ng tubig dahan-dahan ng mga 2 inches muna and then lalagyan ko rin ng lime or apog. Pagkatapos niyan, lagyan ko rin ng chicken dung, yung itin ng manok at siyempre konting urea lang. Konting urea. Malusog actually ang lupa. So ito kasi ang apog kailangan dahil nga avoid sa mga tina at saka acidic ng soil ay mahalaga ang apog doon para mag-neutralize ang pH. So kapag maglalagay na kami dito, din kukunan ko ng video. So yan guys, ang critical kapag mag-biofloc ay kailangan ay alerto ka. Tama nga ang mga narinig ko na ang comparison daw kapag nasa biofloc ka ay parang nasa ICU. Pero kung naka-earthen pan ka ay ward daw yon. At maniwala ako dahil mabubuhay ang tilapia doon kasi maraming siyempre kung too much dumi na ang soil, then kailangan bawasan mo ng halimbawa 50%. Mayroon ka ng paraan paano mo mabawasan ng tubig doon. So kailangan may in ka, may out din. So yun. Sa earthen pan, I believe na hindi ako mamroblema. Mayroon man konting predators dyan, ibon. So magawa ng paraan yan ang mga predators. Hindi ako pero ang ammonia malabo. Kasi nga, sa akin nga swimming pool na tiles wala man lang namamatay, walang alaga. Pero ngayon, binibigyan ko na sila ng pagkain once a day. So, binabantayan na nila, inaabangan na nila ako, inawa naman ako. So, yan guys, ang aking masabi na very critical kapag sa biofloc. Kailangan dyan, bantayan mo talaga. Bantayan mo ang oxygen mo, bantayan. At saka worst ang ammonia. Pag hindi yan naagapan, talagang kawawang isda. Pero alam ko naman kapag sa earthen pan, talagang kanilang tirahan yan, ang putik. So, hindi ko to padamihin na dito lang sa biofloc, kundi gusto ko nasa earthen pan ako pupunta. Dahil malapad naman ang area ko dito. At gusto ko daan-dahan lang ito. Depende sa available ng pera. So, ayan guys, siguro ang aking ipasa lang sa inyo na kailangan talaga masigasig ka sa biofloc system. Hindi yung sabihin na hayaan mo lang, no. Ako nga, ang buong akala ko na 2 minutes everyday na makuha ko lang ang sludge na yon na marumi, na mabaho, ay sufficient na. Hindi pala sufficient. So, talagang kailangan bigyan mo talaga, mag-drain ka talaga ng mga tagal-tagal. Siguro, mga palagay natin, anuhan mo ng mga 10%, 20% na tubig, maalis mo, then refill ka, at every 3 days, yun ay gawin mo. Yan, sa tingin ko, ma-avoid mong ammonia. Ay sa akin, tiwala naman ako na yun lang. Pero kanina, na-alarma talaga ako. Naawa ako sa mga alaga ko dahil umiikot-ikot na sila eh. Sabi ko, ano bang nangyari dito? Sinukat ko na ang dissolved oxygen. Ay sus, napakataas. 6.23. So, dito ngayon ako sa ammonia, nag-test. Patay. Nasa 8 ppm. Imagine 8 ppm. Worst. Disaster. So, buti na lang naagapan ko and then nag-drain ako kaagad automatic.
So, yan lang guys, siguro ang aking masabi dito sa session na ito. At sa sunod naman at bibigyan ko kayo ng update more na sa aking earthen pan. Dahan-dahan ko yan at dahil natural at ipakita ko sa inyo kung paano. And then, syempre, kailangan makuha ko rin ang aking mga mother or parent stock sa BFAR. Napakaganda ang kanila doon dahil pan liner at yon nga ang pinopromote nila, pero milyon naman yung pan liner nila, napakalapad. So hindi kaya ng normal lang katulad natin yung presyohan. Sa pan liner sabi nila 90% kaya nila ma-achieve yung similya na pinapaitlog nila. Mapahito man yan or tilapia. Imagine 90% napakataas. So, sa panliner naman? Ganda, tibay ng panliner na yon. Galing daw yon sa Thailand, ang panliner. Anyway, government naman ang nag-finance. Pero sa atin yun, hindi natin kaya. Saka na lang. Ito na lang muna ang putik dito. At saka yung hapa. Nag-advise naman sila kung anong maganda. So, kapag na malapit na silang ipapaitlogin, then ilagay daw sa hapa para hindi mahirap mangulikta ng similya. Kaysa hayaan mo sila sa open, mahirap mangulikta doon. So guys, yan lang po ang aking ibigay sa inyo na update sa araw na ito. And then, until sa sunod naman nating pagbabalik. At ingat po kayo. And God bless po. Bye! Good morning po, Ma'am Janie, sa lahat ng kawani ng BFAR Region 6. Nag-attend sa inyo kahapon, October 13, 2023, ng training regarding sa tilapia and hito hatsiri. So, ako ay nagpapasalamat talaga sa inyo ng taos-puso ninyong kawang-gawa na libre ang in-offer nyo na training at kahit isang araw lang ay nakaintindi din ako doon. Nakakuha ako din ng mga mamahalaga na punto para at least ma-apply ko sa aking pinaplanong tilapia hatsiri. Ito man kung makita nyo, ito ang sa background dito. Ito ang aking pinagawa na 100 square meters. Dalawa po ito. Ang division na ito. Ayun pa ang isa. So, ito ang plano ko na sisimulan na lalagyan ng mga breeders. And then, ito rin ang side na ito ay ito ang lalagyan ko ng mga alternative feeds na asula at saka duckweeds. So, yan ma'am, sana ma-assist nyo ako dito. Pero sakali man na matagal-tagalan, then I have no choice kundi mag-order ng mga breeders doon sa Luzon. Okay ma'am, sa uulitin, thank you very much at God bless po sa inyong agency at alam ko ay masigasig kayo na nagtutulong, nag-a-assist sa ating mga kapwa Pilipino. So take care and God bless po, mabuhay ang BFAR Region 6. Thank you ma'am, Ma'am Jenny, and sa lahat na instructors dyan na nagtuturo ng hito at saka tilapia kahapon, October 13, 2023. Thank you po. Bye.